Eh bakit kami? Wala kaming matanggap na maleta man lang. 'Di ba? Tayo ho, lahat, karamihan sa atin. Napanood yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez. Eh pwede kaming maging ano pwede kaming maging ano tawag dito? Tatayong testigo. Oh, hindi nyo kami pinadala ng maleta. Grabe kayo. Para po i-ano nila yan sa mga DDS nila, "Oh, tingnan niyo, kaya lang nila isinusulong yung impeachment sa kadahilanan na ano, sa kadahilanan na meron silang natanggap na maleta." Oh, 'di ba? Oh, tingnan niyo po ito mga kababayan, ito naman, sumagot na dito si Mike Defensor ho, mga bossing. Oh, Itong hearing kahapon na una ito ipapakita ko ho sa inyo, si Mike Defensor, mga bossing. Ano po, pero dahil nga po ito ay nandoon sa TED Pylon, maririnig nyo po sa background yung usapan nila pero hindi nyo na po makikita yung video, mga bossing. Okay? Ito yung dahilan ni Mike Defensor na itatanggi niya o pasisinungalingan niya yung sinabi ni Congressman Alvarez. Eh kaso sir, mas maliwanag pa. No? Mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga sinabi niya. At least may gusto pang ipakita na ebidensya. Hindi kagaya ninyo dyan sa 18 Martes. Puro yung mga maleta ninyo. Puro wala lang, maleta. Ayan, itatapat sa helicopter. Sasabihin kay Bongbong Marcos na daw ho. Ganon lang style nila, di ba? No, game, pakinggan mo po muna natin ito. ano reaksyon mo doon sa binabanggit ni Kong Pepito Alvarez na ang hinala niya kung bakit nasama yung pangalan niya doon sa umunit tumanggap na mali-malitang pera dahil nga sa ikaw ay ang iyong tauhan daw lumapit sa kanya para Bakit mahilig ang etong si Bingot na ano? No, yung magaganyan, yung tatanim ng mga tao. Eh gaya nung kay Orly Gutesa, ganun din naman niyo ho yan, mga kababayan, parehas lang din yan, no? Tanim lang din yung si Orly Gutesa. Tingnan niyo po mga bossing, nung hinahagila, pinahanap na si Orly Gutesa ng DOJ para po i-cross-examine, malaman kung ano ang katotohanan at kung talagang nagsasabi ng katotohanan, wala na po. Nagtago na. Oh, bakit ka magtatago kung alam mo talaga yung mga sinasabi mo? 'Di ba? Bakit ka magtatago kung totoo yung mga sinasabi mo? Eh kaya mong explain yun na mag-isa ka lang. Siguro natatakot yung Orly Gutesa, kagaya din itong 18 Marites, na walang aalalay sa kanila kapag ka kino-cross-examine sila. 'Di ba po, si Gutesa ano, wala siyempre doon sa DOJ, si Marcoleta, kaya ayaw. Yung 18 Marites, sabi ng NBI, isa-isahin po namin kayo tanungin, ayaw pumayag ho. Ang gusto, isa-isa, pero kada isa kasama si Baligod. Eh kasi nandiyan malamang yung master script kaila Baligod Di ho ba mga kababayan? O game. Sabi ni Wilfreda Bonacqua, bakit ang aga ng live, Sir Mark? Oo. Eh kasi ho, mamayang konti ihahatid na namin yung anak ko. Graduation niya ngayon. Yung maliit, si Marcus, yung lagi nyo nakikita dito. O yan, tatay po dapat kasama po. i-endorse yung impeachment ni Marcos Jr. at hindi siya pumayag kaya gano'n ang nangyari. Well, una, Kong Ted, si Congressman Pepito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Oh. Wala kaming problema niyan. Tapos ginaganyan nyo, gaganyanin ninyo. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po Kong Pepito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Diba? Kung Pepito, pwede ka pang pumirma ng impeachment. Pangalawa, Kong Ted, Sa dami siguro ng gusto nyong makasama. Eh, syempre mga staff po, kagaya ko ho, mga bossing, no? May napakaliit na negosyo tayo, mga kababayan. Oh. Hindi na ako yung gumagalaw mismo. 'Di ba? Ayan, dito sa vlog natin, mga boss G Pamoser, ang estilo namin diyan, merong mga Jordan G, merong mga Boy Tinapay dito sa vlog natin. Meron tayong 6 ano po, na tao na mga staff natin na sila na yung kukuha ng mga sila na po yung kukuha ng mga topic natin, sila na yung mag-e-edit. Ako, makikita nyo ako, nandito,
eto na mismo yung pinakatrabaho ko, ako na maglalad. Pero kung nasa akin lahat yan, hindi ko matatapos yan. Same din po doon sa maliit nating negosyo. May mga tao na nakikilos po para sa mga kanilang trabaho. Bali ang nagiging utak, o ito, ganito, ganyan. No? Ako na yung nagiging utak, si Defensor naman, sa side nila, siya na ang ganyang uutak dyan. Diba? Sabi ni Prizzy, Kate Elideros, ang galing na naman magpalusot ni Diferensya. Sanay ho magsinungaling to eh. Yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Hindi ako kasama sa pag-draft ng kanilang affidavit. Kaya Sandali. Nung mga pauna-una ho, kung maalala nyo mga kababayan, di ba sinabi na tong mga ito, tinulungan nila na mailatag yung mga sasabihin ng 18 Marines o tsaka pati si Orly Gutesa, di ba? Oh, tapos ngayon wala. una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Ay, nagpanggap. Oh. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Siyempre ho, matagal ng yan, magkakilala yan, mga boss si Pamo. Sir, kilala na nung congressman, yung mga staff din niya. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Wow. Marami tayo kong TED na mga Sino po maniniwala dun? Ano po? Ngayon, alam nyo kung ano ang pumapasok sa isip ko, kung ano ang connection itong mga ito. No? Marcoleta, 18 Marines, Gutesa, at itong si Mike Defensor. No? Si Defensor, mga kababayan, siguro ramdam na niya na dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga kalokohan, yung mga bahay bembangan at kung ano-ano pa ho, mga boss chief sir, ay mauungkat. Pati yung mga quarry, etc., di ba? Mauungkat. Ngayon, kumakandidato o kakandidato si Rodante Marcoleta, kaya, nako, ponduhan na kita, Marcoleta. No? O eto, lagyan ko na ng pera ang kandidatura mo. Di ba? Kumbaga, paunang ano na yan. Syempre, yung Marcoleta, tinanggap. Ngayon, kapag ka meron na, ganito na ang sitwasyon, boss, ang putek ka, pinondohan ko yung pangangampanya mo o yung kampanya mo, pangangandidato mo o tapos, hindi mo man lang ako tutulungan? O dapat eto, lahat ng gusto kong mangyari, pati yung mga tanim witness ko, ipresenta mo, ipilit mo diyan sa Senado para sirain natin si Bongbong Marcos. Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod. Di ba? Tapos ngayon, may impeachment naman laban kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. Kaso, yung mga taong kinakausap nila at gustong kumbinsihin, wala po. Ayaw i-endorso. Mahirap naman pong i-endorso ka, walang katotohanan, at tapos puro pawang kasinungalingan lang ang nakasulat doon. Wag na lang. Mahirap masira. Di ba? Tuloy mo, Defensor. congressman, congresswoman na nabanggit doon. Yung iba tumatawag din sa akin, pero wala akong andun eh. Sa 18 Marines po yun. Sa kanila po nang galing yun at dinraft nila yan kasama si Attorney Baligod. Ang critical po dyan, I would think, ay si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Ano Yes. ba yung mga bigayan na yun? Yeah. Sino ba yung mga yun at ano yung circumstansya? Your YouTube is suitable for all. May ganun pala. Okay, alisin na ho natin si Defensor. Sabi ni Cesar de los Reyes, buhay pa kaya si Orly Gutesa, Boss Mark? Hindi ko ho alam. No? Baka mamaya ho, mga kababayan, ano na yan? Itinumba na ho yan. No? Baka mamaya, sila, siguro sabi, nangya ka? Kinuha ka namin? Ginawa ka pa namin surprise witness ka pa? Puro katartaduhan din naman yung sasabihin mo doon. Hindi mo kinabisado yung script. O baka itinumba na ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, connect the dot. Financier niya, niyan malamang mga Duterte. Doon ang tumbok ng kwento na yan. Pabagsakin ang Marcos administration. Hindi po malayo yan.
yan ang pinakamalapit po, 'no? Talaga naman kapagka sinunod-sunod mo yung kanilang mga, katarantaduhan